Mga kawok, mga kababayan, kung saan man kayo naroroon ngayon, mula sa mataong traffic ng EDSA hanggang sa malamig na winter ng Toronto o init ng Sydney. Pagbati ko sa inyo ha, ako sila ng inyong wok na hindi natatakot sa apoy ng katotohanan. Ngayon, sa gitna ng baha ng katiwalian na nawawala, may isa na namang iskandalong nagpapasigla sa ating mga ugat. Saldi ko, ang dating kongresista ng Ako Bicol, ay naglabas ng video na parang atomic bomb. 100 bilyong pisong budget insertion, direktiba di umano ng mismong Pangulo ng Pilipinas. Walang iba kundi si Bongbong Marcos di umano at Speaker Martin Romualdez. At sino ang unang sumagot? Walang iba kundi si Senate Pro Tempore Ping Lacson at Blue Ribbon Chairperson na parang matandang guro na hindi nababasa ang lesson plan. Kwento lang yan, walang probative value. Naku, talaga, mga kawok, kung ang budget ay parang recipe, ito'y hindi na adobo. Ito'y dynamite na may lasang katiwaliang ninakaw. Sa ilang mga minutong ito, dadaan tayo sa malalim na pagsusuri mula sa background ng flood control scam na nagpapahiya sa gobyerno hanggang sa witty takedown kay Lacson na parang stand-up comedy ni Vice Ganda pero may footnotes. Ito'y hindi lang chismis mga kaibigan, ito'y factual, in-depth at puno ng wit para sa ating mga OFW na nagpapakahirap abroad. At sa mga kabataan na naghihintay ng pag-asa, ready na ba kayo? Hit that like button at kung hindi pa kayo sub, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na sa hashtag #WalkWithLan at mag-aanim na taon na tayo mga kaibigan, no? Sama-sama, panindigan natin ang tama. Yan. Mga kawok, simulan natin sa simula para hindi tayo mawala sa twist ng parang K-drama. Alamin nyo ha, noong July 2022, nang mag-umpisa ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinagyabang niya sa SONA 5,500 flood control projects na natapos. Pero ano ang nangyari? Baha pa rin sa Metro Manila, sa Bicol. Parang ang proyekto'y parang mga multo. Wala sa lugar. Ngayon, 2025 na at lumabas na halos 10,000 proyekto sa 3 taon, pero 100 bilyong piso at 20% ng 545 billion pesos budget ay napunta sa 15 contractors lamang. Kabilang ang mga link sa Diskaya Couple. Overpriced, oo. Non-existent, oo pa rin. At ito ang plot twist mga kaibigan, si Marcos mismo ang nag-utos ng investigasyon noong Oktubre, nag-form ng Independent Commission for Infrastructure, pero anong nangyari? Closed door hearings, walang transparency, walang secret admirer na hindi nagpapakita. Nagproprotesta ang bayan tuwing Biyernes mula October 10 at susunod na November 30. Iglesia ni Cristo pa nga mag-hold ng 3-day gathering para sa transparency. Mga kababayan, ito'y hindi lang baha ng tubig, ito'y baha ng katiwaliang ninakaw mula sa taxes nyo. Ngayon, pumasok si Saldico, dating alay sa House, pero ngayon ay whistleblower. Bakit sabi niya na konsensya na? At sa video niya ang nag-viral, screen grab pa nga sa ABS-CBN. Sinabi niya, Budget Secretary Amena Pangandaman ang nagsabi sa akin ng instruction mula kay PBBM para i-insert ang 100 bilyon bicameral committee report para sa DPWH Budget 2025. Reduce pa raw sa 50 billion pesos para hindi na ma-violate ang konstitusyon kasi hindi pwedeng mas malaki ang DPWH kaysa DepEd. At may listahan pa siya ng insertions with page references sa GAA 2025. Mga kawok, ito'y hindi fiction, ito'y documented, verifiable
para sa ating mga OFW na nagpapadala ng remittance para sa Build Back Better. Ito'y personal. Bakit ang pera natin ay nagiging ghost projects, mga kaibigan? Tuloy-tuloy mga kabataan na nag-aaral o nag-work sa call centers. Dito kayo magno-notes. Si Saldico hindi na lang nag-chismis, naglabas ng ebidensya. Sa kanyang statement, Senate at Ombudsman probe nyo si Romualdez at Marcos over alleged 100 billion pesos insertions. Sabi niya, direktiba ito ng BICAM, hindi sa NEP. Dahil sa NEP, obvious na gawa ng presidente. Pero sa BICAM, parang sleight of hand. At ang insertions, flood control projects na overpriced, awarded sa cronies. Ay, oh. Singhot lang po tayo. Pasensya na po, Ayan. Alam nyo, dito sa hashtag Walk with Lan, wala po tayong filter dito. Hindi po uso yan. Kung inuubo, nagkakape, etc. Halimbawa po sa GA 2025, page 1,200 something. Makikita nyo ang line items na hindi nasa original NEP, dapat i-check nyo sa DBM website. Mga kawok, co-urges cross-check ng NEP. Ito'y intellectual exercise. Kung budget ay parang puzzle, ang insertions ay missing pieces na gawa ng magpinsan na si Marcos at Romualdez. Yan. At bakit si Ko? Sabi niya, may banta sa buhay niya kaya nasa US. Medical reasons pa raw para hindi umuwi. Pero hindi siya tumakbo. Naglabas ng video para sa bayan. Okay si Ko parang ang underdog sa boxing match. Si Lacson at ang establishment ang heavyweight. Pero siya ang may job na matalas. Para sa inyong mga kabataan, ito'y lesson. Courage over comfort. Saldico, salamat sa pagiging boses ng taong bayan. Hindi ka nag-iisa. Ngayon, ang fun part mga kawok, ang satire rose kay Ping Lacson. Si Senador Ping, dating runner-up sa presidency, ngayon chair ng Blue Ribbon Committee. Invited niya si Ko sa hearing noong November 14, pero no Zoom personal attendance lang. Bakit? Sabi niya, no more Zoom testimony. Excuse ni Ko, medical, nasa US. Pero si Lacson, outdated ang medical cert. At ang sagot niya sa allegations, kwento lang yan, walang probative value kasi hindi under oath. Bakit i-insert sa BICAM kung pwede sa NEP? At bakit nag-veto si Marcos ng 194 billion pesos kabilang ang flood projects? Mga kababayan, parang si Lacson ang detective na hindi nag-iimbestiga. Diretso agad sa conclusion. Witty ba? Oo, Haping. Kung ang claims ni Ko ay kwento, ang inyong logic ay parang fairy tale. Once upon a time, walang corruption kasi veto. Pero teka, bakit hindi mo pa check ang GAA pages na binanggit ni Ko? Examine the documents first. Sabi ni Ko, ikaw naman parang matandang tita na hindi nababasa ang resibo bago mag-complain sa palengke. Ang probative value na yan, oo, tama, kailangan ng oath. Pero bakit hindi mo payagang oath sa Philippine Consulate sa US o Embassy? Parang selective justice. Para sa testigo na malapit, oo. Pero sa whistleblower na may banta, hindi. Mga OFW nyo kayo na naghihirap sa abroad, deserve nyo ang transparent probe, hindi ang circus na ito. Si Lacson, dating anti-corruption icon yan, ngayon parang gatekeeper. Checkmate, Senator, o baka checkmated ka na ng katotohanan. Counter ni Ko, mga kaibigan, I suggest that before making statements that may unfairly prejudice the issue, the Senator should examine the documents in full. The public deserves a fair, complete, and evidence-based investigation. Boom, At brother, ito'y hindi lang tungkol sa 100 bilyong piso. Ito'y tungkol sa trust deficit. Sa ICI, closed doors pa rin kahit promise live stream. Protest every Friday. Join kayo, mga kaibigan, mga kabataan. Para sa mga OFWs, ang remittances nyo ay 2.5 trillion pesos na. Huwag hayaang maging ghost money ito. Kung totoo, ito'y constitutional violation, plunder yan. Calls for ombudsman probe. Sama-sama tayong mag-demand. Ang gobyerno parang bad date, nagpaasa sa flood-free Pinas, pero puro red flags. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan,
ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Shoutout muna tayo mga kaibigan sa mga Pinoy sa Pilipinas. Mag-ingay kayo sa protesta sa United States mula New York hanggang LA. Suportan nyo ang Call. Canada sa Toronto at Vancouver, huwag kayong magpahinga. Australia, Sydney at Melbourne, laban pa. United Kingdom, London, stay woke Italy, Rome, mangarap kayo ng clean government. Germany, Berlin, precision sa justice. Japan, Tokyo, discipline sa truth New Zealand, Auckland, fresh start para sa Pilipinas. Hong Kong, suporta mula sa BC Streets. Mga kababayan, i-like na ito, i-share at i-comment ano ang susunod na move ni Lacson. Subscribe para sa more exposés. Salamat hanggang sa susunod. Walk on, peace out at mabuhay ang Pilipinas.